Hello, magandang oras po. Magandang araw po. Meron tayong bagong nakuhang mutya. Ayan, bagong mutya po ito na nakuha natin sa kapaligiran dito lang sa Kaanutan. Pero bago ko sisimulan at sabihin kung anong mutya ito po ay mutya ng kalikasan na ating nakukuha. Yung mga baguhan po, mag-subscribe muna bago ko sisimulan itong anong klaseng mutya ito. Ito po ay isang mutya ng sula sa kugon. Sino yung nakakilala sa sula ng kugon? Ito po yung sula niya na tumutubo po yung kugon o yung labong ng kugon, na kapag makatama ito sa paa mo, kapag hindi ka makasuot ng tsinilas o sapatos sa kabundukan o sa kabukiran, ay maaari kang masusugatan nito at napakalala o napakasakit kapag ito'y makatama sa iyong paa. Yan po. Ito rin ay maganda ito gamitin sa lihi ng bata na bago pa siya natutubuan ng ngipin. Ibabad mo ito sa tubig, yung sula ng kugon, para hindi maladaan yung bata, na hindi siya matatamaan sa kanyang pagtubo ng kanyang ngipin. Ito po ay nagiging bato na po siya at maganda ito sa dipinsa at gamot rin ito sa mga bugat-bugat sa katawan ng tao, at maaari din po itong pang-proteksyon sa iyong katawan. Ayan po ang itsura ng sula ng kugon, at ang haba niya ay 2.5. Yan, 2.5 po yung haba niya. Ayan. Yan po ay sula ng kugon. Ayan. Nakuha ko po ito araw ng Martes. Ayan. Araw ng Martes po ito nakukuha dahil mayroon akong lupa dito na aking nilinisan. Gilampasan ako yung lupa para makuha yung mga damo, dahil kapag malinis yan, pwede yan araruhin at tatanaman ng mais. Ayan po, at pagkatapos ko yan nalinis, sinunog ko yung mga kugon, at mayroong isang puno doon na hindi nasunog, at yung tiningnan ko yung puno, kaya pala hindi nasunog dahil mayroon siyang sula na nagiging mutya. Ayan po, bato na po ito. Ayan o, bato na po yan, kaya napakaganda po yan gamitin sa proteksyon. Dahil hindi nasunog yung puno, dahil mayroon po siyang mutya na nakatirik sa kanyang labong na kugon na nagiging bato. Ayan, labong po yan ng kugon o sula, yung tawagin sula sa kugon. Kaya napakaganda po yan. Mayroon akong kaibigan dati na nagkwento-kwentuhan kami tungkol sa agimat, at sabi daw niya mayroon siyang kaibigan din na may sula sa kugon at hindi siya natatamaan ng anumang klaseng bala o bala ng mga kahit binaril pa siya yon, ay hindi siya natatamaan. Ang dala daw niya yung sula ng kugon na nagiging bato o mutya sa kugon. Kaya tsamba natin dahil nakakuha tayo ng sula sa kugon, at may kwento na po itong sula, kaya nakwento sa kaibigan natin na nagdadala ng sula ng kugon, hindi daw natatamaan ng bala. Iwan ko lang dahil nga ito ay hindi pa natin nasusubukan, pero ayon sa kwento, yun po ang kinuwento niya sa akin, na hindi sila natatamaan ng bala. Pero kapag dala natin ito, hindi lang tayo kampante na hindi tayo matatamaan, dahil mayroon pang nagmamay-ari sa atin. Higit sa lahat, yung Panginoon ang nagmamay-ari sa atin. Kaya kung dala natin ito, alagaan natin, ito ay gagawin nating proteksyon sa katawan, at hindi lang natin mag-aasahan yung mutya, kundi magdarasal din tayo sa Panginoon upang tayo ay iligtas sa araw-araw nating lakad. Kaya yan po ay sula, no? Kaya ayon sa kwento, yun ang kwento, hindi matatamaan. Pero yung para sa akin, dahil sula yan, ang sula kasi ay tested na po yan, ginagamit sa mga bata na bago siya natutubuan ng ngipin. Yung hindi pa siya natutubuan, no? Ibabad mo lang ito sa tubig, pagkatapos ipainom mo sa bata yung tubig na may sula.
Ayan po yung sula natin, no? Kaya yon ang kwento. Ibabad mo lang ito sa tubig. Pagkatapos mo ibabad sa tubig, ay ipainom mo sa bata na hindi pa natutubuan ng ngipin, para kung tutubo man yun ang ngipin ng bata ay hindi siya matatamaan ng sakit. Dahil yung bata kasi pag matutubuan ng ngipin, magkasakit po yung bata. Kung yung sabi sa matatanda, yung maladaan ang bata kapag matubuan yun ng ngipin. Siya, malalagnat, mayroon siyang mabatyagan sa kanyang katawan. Kaya yung sula na meron tayo, pwede natin igamot yan kapag mayroon tayong kapitbahay na may mga batang hindi pa natutubuan ng ngipin. Pwede natin sila tulungan at ibabad natin ito sa tubig. Pagkatapos dadasalan naman natin ito. Maghingi tayo sa Panginoon na maayos yung bata. Yun lang po ang paggamit ito. Tapos hindi lang po yan, dahil nga yung kanina kinwento natin, may kaibigan rin na nagkwento na siya sa encounter dahil sundalo daw yon, encounter sa gera, hindi siya natatamaan ng bala. Ay ibig sabihin, ito po may kwento na ito po ay panipas dahil hindi matatamaan ng bala. Ito rin ay, ang kwento rin dito sa aking pagkuha, hindi rin nasunog. Hindi nasunog yung yung puno ng kugon. Dahil nga nilinisan ko yung aming baol, yung aking lupa dito. Merong lupa dito na tumutubo na maraming kugon, hindi nasusunog. Kaya nagtataka ko bakit hindi nasusunog. Yun, ay sinisid ko yung mga ilalim kung ano ang mayroong kapangyarihan. Yun, nakita ko yung sula niya na tumutubo hanggang dito kasi yung tubo niya. Makikita nyo naman kung saan niya nakalibing sa lupa. Ganyan, may labong siya na nagiging bato. Yung labong kasi ay sula yan sa amin, kung tawagin sa Bisaya, sula. Ayan. Kung sula naman ang pag-usapan, kung ibig sabihin sublang. Nasula yun siya. Hindi na umipikto yung kanyang agimat dahil nasublang o sula. Mayroon kasing malalim na pangalan yung sula o sublang. Sumpa, sula, sublang. Yun po ang ibig sabihin, sumpa. Kaya kung meron tayong sula, meron tayong sumpa. Pagdala natin yan, ay marami tayong masusumpa na mga tao na gustong kumalaban sa atin. Dahil kapag mayroon kasing mga mutya na nagpapakita na sa Diyos, mayroon ding mga mutya na hindi rin sa Diyos. Dahil kung anong kapangyarihan sa Panginoon, mayroon ding sa mga demonyo na kapangyarihan. Itong sula ang maganda. Yan, sula, maganda yung sula. Yan, bihira ka makakita ng sula ng kugo na nagiging bato, at ang kagandahan nito ay bato yung sula at yung kulay niya ay violet, tapol. O tapol yan, violet yung kulay sa bato. Kung titingnan yung mabuti, yan maganda yung groove niya. At yung dulo niya, ayan po, para siyang barina Yan parang barina yung dulo niya. Meron siyang mga grooving, pero hindi po yan bato po ito. Ito po yung puno dito kung saan siya nakatirek yan. Dito yung ugat at tumubo yung sula niya, yung labong ng kugon. Sula yan tawagin sa amin. Ayan, maganda yan, protection, panggamot sa bata ng ngipin at protection din sa katawan ng tao. At yun, kahit protection pa yan, magdarasal pa rin tayo sa Panginoon para tayo ay maliligtas. Ayun lang po ang sikreto sa pagtatanga ng mga mutya. Kaya hanggang dito na lang, mataas na po yung oras natin. Kung sakali man na ito'y maibigan mo at maliwanagan ka sa aking kwento tungkol sa sula ng kugon, may iniwan akong number dyan. Pwede kayong tumawag or text sa aking number. At yung aking Facebook account, Commander Bugtungan. Ayan po, para mas madali nyo akong ma-chat, para matingnan ninyo yung aking mutya, para hindi kayo may scam. Kaya hanggang dito na lang at maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.